bawat isa. Amen. Purihin po ang Diyos. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoong Hesus ng malakas. Ang Panginoong Hesus na nagmahal sa atin ng tunay. Ang pagmamahal na hindi nagbabago. Ang pagmamahal na magbibigay ng katagumpayan sa atin. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Pag tinignan natin, napakaraming bagay sa buhay. Lahat ng mga pwede natin pagdaanan dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ikaw at ako, ay magtatagumpay. Yun po tinuturo ng salita ng Diyos. All we need to do is to keep trusting sa Panginoon, kapatid. Be close to God. Patuloy nating parangalan ng Panginoon sa buhay na ito. Amen? So salamat sa Panginoon sapagkat sa panibagong tinuturo ng Panginoon. Let the Lord continually teach us, strengthen us, and empowered us. Guide us through His Word, kapatid. Salamat po sa Panginoon. I'm so excited, amen, sa ginagawa ng Panginoon personally at sa ating mga panalangin sa Panginoon at sa bawat araw. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Bago po ako magsimula, kapatid, siguro, if I ask you, kapatid, amen, kung ako po ay magtatanong sa iyo, yung panahon mo ngayon, buhay mo, yung panahon natin ngayon, where can you compare our time today? Saan mo ba maikukumpara yung panahon natin ngayon? Amen. Amen. Yung sa buhay mo, amen, o yung ating condition ngayon, especially at pandemic time, amen, where you can compare our time today. Saan nyo ba maikukumpara? Meron ba kayong ganung sitwasyon na kayo ay yung ating panahon ngayon na ikukumpara natin? Sabihin, para ito ay maging tanong mo, meron kang pagninilay-nilay sa buhay. Amen? Kasi the world is so busy. Amen? Pwede tayong matangay sa kabisihan. Very important po yung talagang mahalaga sa Panginoon ang relax, no? Kaya makita natin, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang mundo, kapatid, sa loob ng 6 na araw. Pagdating ng 7 araw, siya po'y nag-relax at nagpahinga. At yun po yung pinakamahalagang araw para sa iyo at para sa akin at sa Diyos. Yan po'y pagninilay-nilay. Amen? Pagbulay-bulay, pagre-relax. Amen? At yung relax na yan ay sa panahon natin ngayon, spiritually, paghinto sa mga bagay, no, na hindi, walang kinalaman doon sa spiritual na bagay. Ibig sabihin, ang araw na ito is holy for the Lord. Amen? Sabi ni Lord, ma-enjoy natin. Ito yung araw na makapagpasalamat ka ng buo. Amen? Anumang meron ka ngayon, anumang pinagdaanan mo, alam kong lahat tayo may pinagdaanan sa buhay na ito. At in spite of, lalo na ngayon sa pandemic, pwedeng, ito yung pagkakaupo mo dyan kasama ang pagnilay-nilay doon sa kabutihan, katapatan, amen? Sa lahat ng kadakilaan ng Panginoon ay ma-appreciate natin ngayong umaga. Amen? Kaya po napakahalaga. Ulitin ko po uli. Kung kayo'y tatanungin ko, where can you compare our time today? Amen? And siguro, ito po. Ayan, isang tanong pa. What do you think is the most important thing that needs to be done in our time today? Nagkakaroon ba tayo ng ganyang, amen? Ulitin ko ulit, baka mamaya natatangay tayo ng sobrang busy. Napakahalaga ng nagtatanong. Di ba? Lagi kong tinuturo sa anak ko yan eh. Kaya sila, yung mga anak ko, kasi natutunan ko yun, parang pinagdaanan ko rin sa buhay yun eh. Yung hindi ako matanong. Amen? At habang sa pag-usad ng panahon, at nung tayo ay nagpapasto, natutunan natin yun, napakahalaga. Huwag mahihiyang magtanong. Very important pala yon. Ang nagtatanong ay matalino. Ang nagtatanong ay matalino. Tama po siya. Kaya simulan nung tayo nagtatanong sa Panginoon. Amen? At yung mga anak, huwag ka mahiya. Pag hindi mo alam, itanong mo sa teacher. Kaya ka nag-aaral eh. Sabihin, marami kang hindi alam. At dahil sa mga pagtatanong, kaya hindi sila nahihiyang magtanong. Kahit kami, na-enjoy namin yung biyaya ng pagtuturo na huwag mahihiyang magtanong. Pag may kailangan kami, tanong ka, sabihin mo ha. Di ba? Merong walang, hindi ko alam, no? Kung merong ganun na may mga tao, magulang, puro katanong. Somehow, hindi rin alam kung gaano kahalaga yung na ang nagtatanong ay matalino. Yung uupo ka, huwag mo sayangin ang pagkakaupo. Ayun. Magtanong sa Panginoon, magnilay-nilay, magbulay-bulay, very important po yung words na yan. Kaya ito po, sa panahon natin ngayon, especially at pandemic,
Kasi matindi ang pandemic natin eh. Matindi ang pagsalanta, matindi ang pangwasak, una sa buhay ng tao. Maraming taong wasak. Mentally, morally, wasak ang relasyon sa Panginoon, wasak ang lahat, kabuhayan, wasak ang pamilya, wasak ang trabaho. Yan. Matindi panalanta. Kahit ang mga church, nasalanta ng COVID natin. So makita po natin yung pandemic natin, matindi po ang pananalanta. Amen? Matindi po ang idinudulot na kabigatan sa buhay ng tao, sa pamilya, even to the church. Matindi po ngayon ang sitwasyon natin. Amen? And kaya nga po, kung tatanungin ko po kayo ulit, what do you think is the most important thing that needs to be done in our time now? Yan. Amen? Meron ba? Pwede po kayo sumagot. Sige, sis, Banji, praise God. Prayer. Gusto pala ni sis Banji ay face-to-face. Tahimik daw yan sa online. Di ba? Prayer. Amen. Praise God. Ano pa? Ano pa po ang kailangan natin sa panahon ngayon na dapat natin gawin? Importanteng bagay na kailangan gawin natin. Yung bang importanteng bagay ang ginagawa natin sa panahon na ito? Ano ba yung importanteng bagay ang ginagawa mo? Amen? Sa buong linggo na hindi tayo nagkikita, ano yung importanteng bagay na ginagawa mo sa panahon natin ngayon? Kasi hindi biro yung ating panahon. Amen? At alam niyo po, salamat. Sabi nga doon, unang sagot pa lang. Ayun, tumpak na kaagad. Amen? Actually, yan po yung tinuturo sa panahon ngayon. Kaya nga, dapat makita natin kung ano yung panahon natin ngayon. Dapat clear sa atin kung ano ang kondisyon natin ngayon, ano ang panahon natin ngayon, ano ba meron sa atin ngayon, especially at pandemic. Ano bang meron ngayon, kapatid? Amen? At it is true. Yan po ang kailangan natin. Kung alam natin ang panahon ngayon, maaring sa buhay mo, hindi lang sa pandemya, kasi meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? At ito pong bagay na ito na tinuturo sa atin in the life of Habakkuk, itinuturo po sa atin. Ito po another question. If you make a petition, prayer, if you make a request, ayan, petition. If you make a request to the Lord, what is it? Ayan. Kung ikaw po ay mayroong request sa Panginoon ngayon, ano po yung request niyo sa Panginoon? Pwede ba makahingi? Ayan, meron ba? Meron ka bang, sino po rito ang may request sa Panginoon? Lalo sa panahon ngayon, kasi hindi biro yung ating panahon Hindi biro yung ating sitwasyon. Amen? Actually, gusto ko nang sabihin sa bawat isa sa atin, we are now in the darkest moment. Amen? Na maklear sa atin, tayo po ay nasa madilim na panahon. Diba? Sabi ko nga kanina, pag pinag-aralan natin, ito po, literal ito. Sa buhay, it is because of pandemic, yung matinding pananalanta sa buhay ng mga tao. Marami ang nakita natin noong nakaraan, mas matindi ang effect ng worry, stress kaysa sa COVID. Kinatatakutan ng COVID, pero mas matindi ang effect ng worry na nag-cause ng maraming suicide, mas maraming bilang ng suicide sa na COVID. Amen? Kaya ito po tayo ay nasa panahon ng kadiliman. Kaya dapat ma-appreciate natin. At sa Bible, yun ang tinuturo. Ano yung time na yan? Kaya dapat bawat isa sa atin, alam natin, hindi natin alam. Baka maraming hindi nakakalam na tayo pala'y nasa kadiliman na. Amen? Kayo po ba'y nalagay na sa kadiliman? O sa isang lugar na madilim? Tingnan niyo po yung, alalahanin natin yung mga sitwasyon nung tayo po ay dumadaan sa madilim na lugar. Ayan. Di ba? Kita natin yun, unang-una kaagad, di ba? Sa San Marino, naalala ko dahil nasa barangay ako, isa sa request dyan, mapagawan ng pagpasok ng San Marino, noon pa yan magkaroon ng maliwanag, nagkaroon ng ilaw, kasi napakadilim dyan, at nagkukos siya ng maraming problema. At isa sa nakikita natin doon, tinan niyo po yung kadiliman. Pag hindi natin nalupuan, hindi malinaw sa atin ano yung panahon natin ngayon, dapat makuha natin, we are in the darkest moment, very dangerous, mapanganib. Kaya yung iba nagsasakay, kahit na sakto lang ang pera, sasakay kasi kaysa malagay sa alanganin. So sa buhay natin ngayon,
Anong ginagawa natin? Kung alam natin na tayo nasa darkest moment, mapanganib yan. Maraming trouble ang nangyayari dyan. Amen? So, yan po ay literal. And ako'y pinaniniwala, all of us, each one of us, meron ding dumadaan din sa kadiliman ng buhay. Spiritually. Personally. Kaya napakahalaga po nito. Ngayon pala nakuha na natin kung ano po ang dapat nating mahalagang gagawin sa panahon ng kadiliman at pandemic time at sa panahon na ikaw ay dumadaan sa kadiliman ng buhay. Yan po yung kailangan natin panalangin. At kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon sa Panginoon, magkaroon ka ng petition o request. If you make a request to the Lord, what is it? Meron bang pwedeng magbigay ng request niya sa Panginoon? Pwede po bang, meron po ba? May request po ba kayo? Nagre-request po ba kayo sa Panginoon? Baka masyado kayong busy. Amen? Pwede ba si Ate Hana? Ate Hana, kung meron kang request sa Panginoon, ano ba yung request mo? Pwede ba naming fulfillment? Hindi ko okay. To sustain. Yeah. Ibig sabihin, makapagpatuloy. No? O yung provision ng Panginoon. Amen? Kasi hindi biro Endurance. Katatagan. Amen? Kasi mahirap ang kailangan matatag ka sa panahon ng kadiliman. Isa yun. Sino pa ba? Brother Jelly, ano bang request mo sa Panginoon? Kung sakasakaling ikaw ay magre-request sa Panginoon, isang bagay lang. Long life ba? Siyempre, pag long life, dadaan ka sa madilim, walang mangyayari sa'yo kasi long life nga Di ba? Amen? Amen? Ano pa? Meron pa ba? Last one. Si Ate Lay. Ate Lay, ano ba yung request mo sa Panginoon? Especially sa panahon natin ngayon, sa madilim na panahon. God's direction. Di ba? Kasi mahirap ang madilim Di ba? Naalala niyo yung kinuwento ko sa puno, nahulog, nakakapit, tumingin ng tulong sa Panginoon. Sabi ni Lord, tumalon, tinulungan ni Lord, pero yun, hindi binalyo yung direction, yung ng Panginoon, pinahirapan niya sarili. Kaya ngayon, maraming pwedeng mahirapan. Yan po ang pwedeng maging cause ng darkest moment sa panahon natin ngayon, sa madilim na panahon natin ngayon. Kaya ulitin ko po, dapat makita natin. At pandemic time, tayo po'y nasa kadiliman. Kaya isipin niyo na kaagad pag nasa kadiliman, nakakaranas tayo niyan Mapanganib, nakakatakot, maraming trouble ang nangyayari, maraming nangyayari, mapanganib, ayan. Para makita natin na hindi pala madali ang buhay ngayon. Hindi pala pwedeng maging kampante ngayon. Kaya yung panalangin po sa buhay ni Habakuk, yan po ang kanyang ginawa sa panahon ng kadiliman. Amen? Of course, sino po ang gagawa niyan, kapatid? Amen? So ulitin ko po, we are now in the darkest moment, kapatid, and what we need to be done, kapatid. Amen? Actually, pag pinag-aralan natin, of course, sino ba ang magpipray? Yung nagtitiwala. So hindi lahat ay nananalangin ngayon, kahit na madilim ang panahon. So sa buhay po ni Habakuk, makikita natin sa buhay niya na yun po yung tinuturo ni Lord ngayong umaga. Una sa lahat, sa buhay mo at sa buhay ko, yung mensahe ni Lord that God will teach us in the life of Habakuk in times of darkness. Yan pong ginawa niya. Una, nagtiwala sa Panginoon. Amen? Sa panahon na ito, kapatid, sa madilim na panahon, yan man ay literal, through COVID, o merong personal na nangyayaring kadiliman sa buhay natin. You need to trust God. Kaya makikita po natin, trust God with all your hearts. Napakahalaga po niyan sa panahon ng madilim na panahon na pinagdaraanan mo. Ano man yan, kahit hindi yan sa pandemic, dumadaan tayo sa madilim na buhay. At yan po yung kailangan natin pagtitiwala. At habang nagtitiwala siya po ay nananalangin sa Panginoon. Palapakan nga po natin si Lord, kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At ito po yung ating text, kapatid. Basahin niyo po yung Habakuk. Tatlong lang po yan. Tatlong chapter lang po yan. Kaya may enjoy mo yung pagbasa nito. Habakuk chapter 3 verse 1 and 2. Ito po ang sabi, mga kapatid. A prayer of Habakuk, the prophet of, sabi diyan,
Shigenot. Ayan, Shigenot. Amen? Alam niyo po ba ibig sabihin? Mamaya po, gusto ko basahin ko man. Ulitin ko po. A prayer of Habakkuk the prophet on Shigenot. O Lord, I have heard your speech was afraid and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. Sa panahon ng kadiliman yan. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Amen? Ulitin ko po. A prayer of Habakkuk, the prophet on Shigenot. O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the year. In the midst of the year, make it known. In wrath, remember mercy. Amen? Tayo po muna isang daling manalangin. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Pwede ba natin palakpakan uli ang ating Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umaga? The Lord will teach you in the midst, kapatid, ng kadiliman. Ano pong kailangan natin gagawin? Paano natin mapapagtagumpayan yan? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayong umaga, tayo po'y tinuturuan sa buhay ni Habakkuk. Father God in heaven, once again, we give you praise. Thank you for your words. Prepare our hearts, O God, and let your name be glorified. Allow us to learn the truth of your words today. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. 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 Isa pa, palapakan natin uli ang Panginoong Jesus na nagmamahal po sa atin. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay maupo. Tandaan po natin yung words palagi. Na bakit ba ako magtatagumpay sa mundong ito bilang mananampalataya? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Tatandaan niyo po yung kapatid. Marami tayong ginagawa, but because of God's, the Lord Jesus Christ, sa pag-ibig niya, kapatid, you are, in all things, you are overcomer. You are more than conqueror. Wow, no? Magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. At makikita mo yan kapag dinaanan mo na yung mga bagay na yan. Na ikaw ay nanatiling nagtitiwala sa Panginoon, kapatid, makikita mo. You will, madadama mo yung kung gaano katibay, gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa iyo. Na lahat ng yan ay, ikaw ay mananagumpay. Tayo ay magtatagumpay. Minsan papalagpakan natin ulit si Lord. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Para purihin natin ang ating Panginoon, pasalamatan sa kanyang pag-ibig na magiging dahilan ng ating mga katagumpayan, kapatid. Ito po, balikan ko lang ito para po may idea tayo dito. A prayer of Habakkuk, the prophet on Shigenot, kapatid. Ano ba ibig sabihin ng Shigenot? Pag sinabing Shigenot, may nakakaalam ba nito? Ano ba yung Shigenot? Ibig sabihin, kapatid, yan po ay musical term. Ayan, sa mga musikero, dapat alamin niya yan. So, ang Shigenot ay musical term. Ano ibig sabihin ng Shigenot? Hindi ko pa napasulat yan sapagkat biglang naalala ko, ay, mahalagang may idea tayo sa bagay na yan. So, sabi dyan, pag sinabing Shigenot, that is a musical term. It means, ito po, pakinggan nyo, to praise with strong emotion. Yan po ang Shigenot. To praise with strong emotion and impassioned triumph. Yun po ibig sabihin ng Shigenot, kapatid. To praise with strong emotion. Amen. And impassion triumph. And impassion triumph. Sabi doon, kapatid, another meaning is the praise that resists the trials. Ito yung pagpupuri na nilalabanan ang trials. Nire-resist. Yan po ang Shigenot, kapatid. Yan po yan, kapatid. Kaya tandaan po natin yan. May mga importanteng nababasa lang natin, pero bakit yan inilalagay? At may mga ibig sabihin yan. At yan pala ay musical term na ito pala ay pagpupuri ng matatag emotionally. Matinding emosyon yung kanyang pagpupuri. Nakapagpuri na ba kayo ng ganyan? Yung Shigenot? Yung matinding emosyon ng pagpupuri na talagang winawasak yung trials. Sa tindi ng trials, yan po yan. Kaya hindi lang tayo basta nagpupuri. May laman po yung pagpupuri. Somehow, dumadaan ka sa matinding trials ang pamilya mo. Gagamitan mo ng Shigenot. Pagpupuring winawasak yung mga trials. Amen? At nandoon yung, sabi nga, makabagbag nagdamdamin ng katagumpayan. Kiniklaim niya yung tagumpay. Yan po yung klase ng pagpupuri. Minsan pa po palapakan natin si Lord sa bagay na yan, kapatid. Mahalaga po yung bagay na yan. Amen? Kaya po, yan po yung ating text. Ulitin ko po, a prayer of Habakkuk, the prophet
And sige not, O Lord, I have heard your speech and was afraid. Amen. Narinig ni Habakuk yung sinabi ng Panginoon. Kasi ito pong, ang Panginoon po ay nag-response kay Habakuk. In chapter 2, pag binasa niyo yung chapter 2 ng Habakuk, yan po ay response ng Diyos. Yung chapter 3 na text natin ngayon, yan po ay response ni Habakuk sa Diyos naman. Ayan. Kaya sabi niya, O Lord, I have heard your speech. Yung sinabi niyang Panginoon, yung tugon niya sa chapter 2, sabi niya, and was afraid. Takot siya. Matindi yung mga sinabi ng Panginoon. Nagagawin ng Panginoon. And sabi diyan, O Lord, revive your work in the midst of the year. I-revive mo, Panginoon, yung iyong works, amen? Ibalik mo. Amen? Kasi si Lord may minsan nang ginawa before. Yung sinasabi ni Habakuk na ipaparanas muli ng Panginoon, yung gagawin niya sa mga ginawa niya sa panahon pa lang nila Moses. Sabi diyan, kapatid, in the midst of the year, make it known, dapat makita at malaman nila. And sabi diyan, in wrath, remember mercy. So ang subject po natin, it's about prayer. At minsan pa, gusto ko lang kayong bigyan uli ng background, kapatid. Amen? Ito po yung background niyan. Ayan, dito po sa chapter 3, ito po yung response ni Habakuk, kapatid, chapter 3, verse 1 to 19. It is about Habakuk response to God's answers. Yung sagot ng Panginoon sa kanyang mga panalangin, sa kanyang kahilingan. Kasi po, nasa darkest moment. Nasa madilim na panahon. Sa panahon ni Habakuk. At siya po'y nananalangin, tumugon si Lord at siya uli ay nag-response. Ito po yung chapter 3. Ito po yung gusto kong ibigay na maiksing background lang para magkaroon tayo ng idea doon. Sabi diyan, this chapter is Habakuk's response to God's answer of chapter 2. Ayan. And sabi diyan, in the midst of the world sin. Ibig sabihin ng panahon ni Habakuk, napakatindi ng kasalanan. Napakatindi ng karahasan, napakatindi ng kasamaan, napakatindi, kapatid, ng pangwawasak sa mga buhay, pamilya ng mga tao. At hindi lang yon, hindi umiiral sa panahon niya yung katarungan. Napakahirap niyang sitwasyon na yan. At ngayon, pwedeng mangyari yan. Di ba? Kasi katulad ng nakaraan, narinig ko, magpapabaksin. Sabi, mayroong VIP. Narinig niyo na ba yan? Pag VIP, ito. Pag hindi VIP, ito. Makatarungan ba yon? Di ba? Bago ko lang, hindi ko alam na ito yung isi-share, pero narinig ko na may ganito. Tapos yung isa, hindi sumama kasi hindi siya naisama sa VIP. Ibig, pag sinabing VIP, parang safe yun, yung kaagad. Pag hindi VIP, medyo 50-50 tayo. Parang ganun ang dating nun. Kaya, hindi na muna ako. Amen. So, sa panahon po ni Habakuk, kapatid, matindi po ang kadiliman. Matindi ang pagkawasak na nangyayari, kasamaan, matindi ang karahasan, matindi ang paglalaban-laban. Nakita niyo po yun, super gulo. Great troubles, great, talagang difficulties, great trials. Yan, talagang darkness sa panahon ni Habakuk, kapatid. So bilang propeta, bilang mananampalataya, kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, dalawang bagay ang makikita mong mahalagang ginawa niya sa panahon ng kadiliman. Trust God. And habang nagtitiwala ka, nananalangin ka. Yan po ang dapat maklear ngayong araw na ito sa buhay mo. We are in the darkest moment. Amen. Be strong. Trust God with all your hearts. Pagtibayin mo, pagtitiwala at palagi kang manalangin sa Panginoon. Yan po ang ginawa ni Habakuk, kapatid. In the midst of the world sins and God's judgment, kaya po, ito ang tugon ng Panginoon. Ang paghatol ng Panginoon, ang paghuhukom ng Panginoon, ang kaparusahan, ang pasya ng Panginoon. Nakita niya, napakabigat ng pasya ng Panginoon. Inalaw niya, kung paanong inalaw niya noon ang mga lokos. Amen? Kaya po, we can say, pwede nating inalaw ng Diyos itong pandemya na ito. At hanggang ngayon, hindi malaman kung paano nila i-reconcile. Hindi pa rin. Gumawa na ng vaccine. Amen? Nung wala pa ang vaccine, nakikita natin, may mga troubles na eh. Matitindi na pinagdaraanan ng tao. At maraming taong nagwo-worry at natatakot na wala pang COVID.
Dumadaan na yan sa tao. Nung pumasok ang COVID, mas matindi ang takot. Nagkaroon ng takot, matinding worry. Lahat-lahat na. Mayayaman, mahirap, tanyag, doktor. Lahat. Hanggang ngayon, hindi na ma-reconcile. Kaya gumawa sila ng vaccine. Pero yung vaccine, nakikita natin, pag ikaw ay nagpa-vaccine, walang assurance na hindi ka na Kaya po, madalas ako mag-explain, lalo kay Kapitan. Sabi ko, Kap, bakit ka ba magpapabaksin? Dapat may purpose. Pag gagawa tayo, dapat may magandang layunin yon. Kung vaccine yan, dapat ay ma-immune na tayo. Pero hindi yan ang ano. Kaya, dapat makita natin yan. Makita natin yon. Amen? Okay lang ba yon? Ngayon, isa sa mga reason, alam niyo ba, bakit isa sa mga reason? Pag hindi raw nagpabaksin, hindi ka na makakapasok sa mall. Sabi ng mga tatanda, ay, praise God! Pero yung mga mahilig sa mall, it's so sad, nalungkot. Okay lang ba sa'yo magpabaksin para makapasok ka sa sa mall? Parang addict sa mall yun. At ano pa, may mga iba pang dahilan. Kaya talagang marami magpapabaksin. Yung iba, di ba, dahil hindi makauwi, hindi makabiyahe, napipilitan magpabaksin. At ilan sa mga dahilan, hindi ka na makakapasok sa mall. Pero nakita natin kung paano nakasalalay yung kalusugan. Kaya makita natin, hindi nyo ba napapansin, that is darkness. Parang hindi makatarungan. Pag sinabing darkness kasi yan, hindi makatarungan, matindi ang karahasan, matindi ang paglalaban-laban, matindi ang mga kasamaan at karahasan na nangyayari, pagkawasak. Amen? Walang kasiguraduhan na ikaw ay hindi na ma-immune. Ay, ikaw ay ma-immune na. O mapoproteksyon na, hindi ka na mahawa. Pero, tingnan niyo po, may waiver. Bakit may waiver? Saan ba ginagamit ang waiver? Wala. Napakahirap po ng sitwasyon natin. Minsan hindi natin napapansin yun na we are in the darkest moment. Ngayon, taas ang kamay na nakapagpabaksin na. Meron na ba dito nakapagpabaksin? Meron na? Nakapagpabaksin ka na? Oh, praise God. Salamat, nakaligtas ka na. Di ba? Kasi hindi po biro. Hindi naman lahat napapahamak. Sabi nila, may mga natsetsempohan lang talaga. Ibig sabihin, yung isa na yun na natsempohan, yung kanyang kondisyon ay hindi akma doon. Paano kung yung kondisyon na natsempohan, yun yung kondisyon mo? Nakita mo yung sitwasyon na yun. Kaya humaharap tayo sa hindi maayos sa sitwasyon. Kaya we can say, kapatid, kaya talagang nawa, let us learn today in the life of Habakkuk. Amen? Trust God sa panahon ngayon ng kadiliman. Always pray. Amen? Nakita po yung tinuturo sa atin. Yan po yung importanteng tinuturo sa atin. Kasi hindi po biro yung ating sitwasyon ngayon. Kaya sabi yan, in the midst of the world's sins and judgment, He has learned. Tingnan mo kapatid. Nawa, tayo din. He has learned to mamuhay sa pananampalataya. Sa panahon ng kadiliman, yun ang ginawa ni Habakkuk. Yun pala sekreto doon. Kasi talagang dadaan tayo. Amen? Lalo na kapag ang tao ay malayo na sa Diyos at patindi, kasi halos lahat ng napakaraming kasalanan ang binanggit ng Panginoon. Matinding karahasan. At yan po ang natutunan na dapat nating matutunan sa buhay ni live by faith in God and to trust in the wisdom of His ways. Minsan magtatanong ka mapagmahal na Diyos, bakit mo ipapahintulot yan? Bakit ganyan ang gagawin mo? Sa panahon ng, kaya pag pinag-aralan mo maigi, makaka-relate tayo dyan kasi talagang yan ang buhay natin. Kahit may walang pandemic, dumadaan ka sa kadiliman. Sa mag-asawa, sa pamilya, pinansyal, whatever. So, ano po ang gagawin natin? Ito pong buhay ni Habakkuk, napakaganda ng tinuturo niya. Tandaan natin yun sa panahon ng kadiliman, magtiwala ka at manalangin sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin gagawin. Learn to trust and pray sa Panginoon, kapatid, in the midst of darkness. Minsan pa, palapakan natin si Lord, kapatid, sa mga bagay na yan sa pangalan ni Jesus. Sabi diyan, kapatid, Habakkuk knew God's people had seen and would experience His judgment. Napakabigat po ng paghatol, napakabigat po ng paghuhukom na gagawin ng Panginoon dyan sa panahon ni Habakkuk.
Pero bilang mga mananampalataya, yun, tinuturuan ni Lord yung kanyang mga anak na talagang we are not exempted dahil nandito tayo sa mundong ito, mararanasan natin yung bigat niyan. Kaya pwede natin sabihin, COVID-19 is God's judgment sa panahon natin ngayon. Amen? Kasi napakarami. Binanggit niya rin po dyan yung mga Diyos-Diyosan. Napakatindi ng sinabi ng Diyos patungkol sa Diyos-Diyosan. Diyan po sa Habakkuk chapter 2, pag binasa natin. Parang inukit ninyo, tapos ginawa ninyong Diyos na hindi ninyo nakakausap, na hindi, matindi yung galit ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa text natin, kapatid, and wrath, yan, sa matinding galit mo, sa galit ng Panginoon. Amen? Kaya naranasan nila yung matinding kadiliman na yung kapatid. Amen? Pero praise God, tinuturuan tayo bilang mananampalataya. Yun ang pinakamasarap ngayon. Makita natin, wala akong nakita sa bawat linggo, talagang tinuturo ni Lord. Nakikita mo kung gaano kahalaga ang mananampalataya sa akin. Nakikita mo kung gaano kahalaga ang maging mananampalataya. Yun lagi ang tinasabi. Napakahalaga ang maging Kristiyano lalo sa panahon natin ngayon. Yan ang isang bagay na napakahalaga na meron ka sa buhay mo. Na gustong nakawin ng kaawayan. Na gustong wasakin ang kaaway niya ng kaaway. At marami siyang gagawing kaparaanan to destroy that. But praise God, sa ganang atin lang, hindi natin kakayan. But because of Christ's love, yun po yung huwag natin kakalimutan sa panahon ngayon. We are more than conqueror. In all things, we are more than conqueror because of the love of our Lord Jesus Christ. Ganun niya tayo ipiaglalaban. Kaya niya naibigay ang buhay. Napakadali niyang ibinigay ang buhay sa atin. Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon. At yung pagmamahal na yan, ang siya magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, kapatid, at pananalangin patuloy, napakahalaga yan sa panahon ng kadiliman, kapatid. Kaya sabi diyan, in this situation, he made two petition. Kaya sa panahon ng kadiliman, bilang nagtitiwala sa Panginoon, si Habakkuk po ay nagkaroon ng request sa Panginoon. Dalawang request. At yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Amen? Itong dalawang request. Tulad ng sinabi ko po kanina, if you made two petition, kung gagawa ka ng dalawang request ngayon, ano po, lalo sa pandemya natin ngayon, sa sitwasyong madilim na sitwasyon, kapatid, ano yung dalawang kahilingan mo sa Panginoon? Amen? Kasi dalawa po yung kanyang clear na naging kahilingan dyan. Amen? Na napakahalaga. Sa panahon natin ngayon, magagamit natin itong request niya sa buhay mo. Kapag dumadaan ka sa matinding kadiliman, matinding trouble, trials, amen? Ano ba yung mga panalangin na kailangan natin? At ako po, nakaka-relate ako dito. Bilang pastor, bilang tao, bilang mananampalataya, amen? Marami tayong pinagdaan ng great troubles and trials. Marami tayong pinagdaanan na kadiliman. And it is true. Kapatid, mapapagtagumpayan mo siya. Kaya nakaka-relate po ako rito. It is true na ang pagtitiwala sa Panginoon at panalangin, always prayer, kapatid, it is very important sa panahon ng kadiliman. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yan. Marahil, hindi ka pa dumadaan sa matinding kadiliman. Pag dumaan ka sa matinding kadiliman, itong dalawang request niya, importante po ito sa buhay natin. Amen? Kaya tandaan natin, ano ba yung panalangin niya sa panahon ng matinding kadiliman? Sa buhay, matinding kaguluhan, matinding troubles, kapatid, matinding kahirapan, hardship, matinding difficulties. Talagang yan po ang sitwasyon niya na matatawag nating kadiliman o darkness, kapatid. At ano po, siya po ay, dahil nagtitiwala siya patuloy, he learned to trust God, namuhay siya patuloy, nanindigan siya sa pamumuhay sa pananampalataya, hindi siya umalis sa pananampalataya, ibig sabihin, hindi siya umalis sa poder ng Diyos, sa kabila ng galit ng Panginoon, sa kabila ng kadiliman, sa matinding hatol ng Panginoon na ipinaranas, amen, sa panahon nila. Kapatid, lahat yun ay not exempted. Pero si Lord may way na itinuturo sa mga mananampalataya at yan yung tinuturo sa atin ngayon. Sa panahon ng kadiliman, yan, magtiwala ka at manalangin. At ito yung dalawang bagay na magagamit natin kapag tayo po'y nananalangin sa panahon ng kadiliman, through pandemic, at sa kadiliman, personal na pinagdaraanan mo sa buhay. Amen? Somehow, it is because of mistake, maling desisyon sa buhay, sa mga pagkakamali mo sa buhay.
Amen? Habang umuusad tayo, somehow dumadaan tayo doon sa matitinding pagkakamali sa buhay. At nag-create yan, nagkukos yan ng matinding kadiliman sa buhay mo. Amen? Na ito pong panalangin, itong dalawang petition niya o dalawang request niya. Ito yung kailangan sa panahon ng matinding kadiliman. Amen? Ano po yan, kapatid? But bago yan, ito po yung ating pamagat. Kaya po, ito yung ating tema ngayong umaga. Ito po yung ating pinamagatan po. Pinamagatan ko po itong prayer in the dark. Ayan. Amen? Kaya wag natin kakalimutan. Amen? At ako po personally, talagang ay pinagdaanan ko itong sitwasyon na ito. Yung matinding kadiliman at panalangin sa Panginoon. Mas lalo niyang in-enhance. Amen? Sa panahon ng mga bilang mananampalataya, talagang yun ang kailangan natin. Learn to live by faith. Learn to stand firm sa pagtitiwala at sa pananalangin sa Panginoon. Huwag kang bibitiw sa pagtitiwala at sa pananalangin sa panahon ng kadiliman. Sa panahon ng matinding kaguluhan na pinagdaraanan mo. Amen? Iba-iba kasing klaseng kadiliman eh. Meron kasing mga kadiliman pinagdadaanan sa mga kabataan. Kabataan ng mga walang magulang. Hindi nila alam kung anong gagawin. Walang gumagabay. Darkness yun. Kaya ito magagamit natin. Amen? May mga magulang naman ng mga walang anak. Wala silang mga katuwang sa buhay. Dumadaan sila. Napakahalaga po ng klase ng panalangin na ito. Prayer in the dark, kapatid. Yan po ang ating pamagat ngayong umaga. And sabi nga doon, ito pong prayer in the dark or panalangin sa madilim na panahon. Amen? Panalangin sa madilim na panahon. Alam niyo po, during darkness, si Habakkuk po ay, yan po ang kanyang ginawa. Amen? Be reminded, namuhay siya sa pananampalataya at sa pananalangin sa Panginoon. At sa atin ngayon, through pandemic, kapatid, tayo man din ay nasa kadiliman at somehow, tulad ng sinabi ko, ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Ma-remind tayo. Dahil sa tinding kasamaan, through pandemic, ito po ay nag-create ng severe, kapatid, severe damage. Marami pong na-damage na buhay, na pamilya, maraming na-damage na mga work, trabaho, maraming na-damage na mga church ngayon. Kaya hindi po biro mo yun, pati church. Matindi ang damage sa maraming church. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa provision niya. Pag sinabing church, hindi lang po itong building. Marami pong mga church talaga as a building na talagang hindi na nakakapagbukas. And we also, as a believers of Jesus Christ, we are church of God. Tayo po'y templo ng Panginoon. Marami din pong matindi, severe damage ng mga buhay ng mananampalataya. Kaya kung ikaw ngayon ay na-enjoy mo pa, kapatid, todo mo yung pananalangin, pasasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Nawa ma-appreciate mo ngayon yan. Amen? Kasi naalala ko palagi, nung namatay yung aking kasamahan dati, na tiga sa Lawag, i-ordain pa lang siya na magpapastor, may 2 anak. Nakarelate ako sa kanya kasi talagang mulat sa pool, yun ang panalangin ko na gusto kong tumanda na kasama yung mga anak ko. At hindi ko naramdaman na naging takot ko na pala yun. Parang hindi ko kakayanin pagka gano'n. Pero nung nangyari yon, maraming nag-pray pero pinahintulot ng Diyos na kunin pa rin siya kahit may Ang tinuro ni Lord sa akin is, nilalagay ni Lord, sagot ko yan. Hindi dahil nandiyan ka magiging maayos sila. Parang gano'n. Pinakalma niya ako. Nawala yung bigatin na yun bilang magulang. Yun kasi mga magulang, araw-araw. Sa mga hindi pa magulang, yun. One day, pag naging magulang kayo, makikita niyo na araw-araw, nagsisikap, nagpapakahirap ang mga magulang dahil para sa mga anak. At talagang napakabigat na makita silang hindi sa panahon pa natin ngayon. Kaya talagang hindi biro yung sitwasyon na yan. Pero napakalma. Sagot ni Lord yan. Amen? Wala tayong dapat ipangamba. Pwedeng gamitin siya ng kaaway, yung mga pag-worry, pag-aalala sa pamilya, sa anumang bagay. Do not worry about anything. Clear yung salita ng Panginoon. Sa halip, pray with thanksgiving and praise sa Panginoon. Amen? Pasalamat, na panalangin may pasalamat at pagpupuri. Lagi mong gawin yan bilang mananampalataya. Sagot ka ni Lord, sagot ni Lord ang pamilya mo. Amen?
Kasi minsan din na natin alam sa patinding pag-alala, ikaw okay ka lang. Pero yung iniisip mo sa mga anak, na pwedeng gamitin yun. Yung iniisip mo, pamilya, pwedeng gamitin ng kaaway yun to destroy us. Kaya si Lord sabi, Lord, sagot kita. Amen? In all things, you are overcomer. You are more than conqueror. Mapapagtagumpayan mo yan lahat. Amen? Bisa pa po, palagpakan natin si Lord, kapatid. Kaya po, salamat sa Panginoon. Sabi nga, ito po yung bibigyan din natin ngayong umaga. For what does He praise? Amen. For what does He pray? Bakit pa siya, kapatid? Para saan ang kanyang pagdarasan? Amen. Bilang mananampalataya, sa panahon ng kadiliman, siya po'y nanalangin sa Panginoon. Pray in the dark, yan pong kanyang ginawa. And yan yung tanong, for what does He praise? What is His prayer for? Para saan yung kanyang panalangin? Amen. Amen. Ano nga ba ang panalangin ni Habakkuk in times of difficulties, in times of darkness, kapatid? Sa panahon ng kadiliman. Amen. Sa panahon na pinakamadilim na sandali ng buhay natin. Pag dumadaan tayo doon, ano ang mga panalangin na kailangan natin? Amen. Ulitin ko po ulit, hindi lang siya literal, like pandemic, but somehow personal, spiritual. Isa po yan sa mabigat na pandemic na pinagdaraanan. Pwedeng hindi alam ng tao. Ngayon, ang pandemya, halos lahat nakakaranas. Pero may mga personal na kadiliman na dinadaanan ng isang tao. Kaya po itong tinuturo sa atin sa buhay ni Habakkuk, hindi lang siya para doon sa literal, but higit sa lahat sa spiritual, yung individual. Na minsan hindi alam ng pamilya mo, hindi alam ng sino man, na ikaw ay dumadaan sa matinding kadiliman. Amen? At ito po yung tinuro niya. Magtiwala lang at manalangin ka sa Panginoon. At ito yung kanyang dalawang panalangin, kapatid. Ni Habakkuk, kapatid. Number 1, for what does he praise? Ano ba yung kanyang ipinapanalangin? Para saan ba yung kanyang ipinapanalangin, kapatid? Number 1, kapatid. Dalawang bagay lang po ito. He prayed for God to come among His people with a fresh manifestation of power. Yan po ang kanyang naging panalangin. Yan po ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Ang panapanalangin niya sa Panginoon that God will come. God will move and work with a fresh manifestation ng kapangyarihan. Sa panahon ng kadiliman, ng buhay natin, yan po ang importante. Ano po bang mga panalangin natin specifically? Amen? Invite God to move and work powerfully with the manifestation ng kapangyarihan niya sa buhay mo, kapatid. Amen? Press. Pag sinabing press, kapatid, amen, yan po ay, isang higit pa sa dating kapangyarihan. Kakaibang kilos. Great move, great work ng Panginoon. Yan po sa panahon ng kadiliman, hindi na simple ang panalangin. Amen? Kaya makita po natin with a fresh manifestation of power ng Panginoon. Because it is very important, kapatid, amen, that gaano ba kahalaga itong panalangin niya na makita ng lahat ng tao. Makita mo personal at ng lahat ng tao, kapatid, amen, the fresh power of God working sa buhay mo. Napakahalaga po nun na maranasan mo sa buhay mo yung fresh power ng Panginoon na nag-work sa iyo. The fresh power na nag-work sa panahon ng kadiliman sa ating panahon ngayon. Sa panahon natin ngayon, literally, let the fresh manifestation of power of God. So we as a believers, let's pray. Invite God to move and work sa panahon natin ngayon. Kasi hindi po biro ang panahon natin ngayon. Minsan hindi natin alam kung anong panalangin. Ito po yung panalangin sa panahon ng kadiliman. Amen? He prayed for God to come among His people. Amen? With a fresh manifestation of power. Sabi diyan, kapatid, amen? For God to come, ayan, with a fresh manifestation of power. Yan po ang kailangan natin. Kaya sa buhay, kaya pag dumadaan ka sa kadiliman, makikita niyo po how powerful this prayer. Kasi wala ibig sabihin, sa matinding kadiliman, personal, hindi mo alam kung anong gagawin. Amen. Napakabigat may mga mabibigat na panahon at sitwasyon. At ito po, kapatid, wala ka ibang gagawin kundi anyayahan ang Diyos patuloy to move and work with the manifestation, with the fresh manifestation of power of God sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin si Lord dyan. Amen? Amen?
Sabi niyang kapatid, Habakkuk knew that God's people would not survive. Nakita natin, not survive if the Lord did not intervene in their lives with an outpouring of His grace and Spirit. Sa panahon ng kadiliman, kaya po, amen, pag nakaranas tayo, lalo personal, marami kasing, iba-iba kasi. But pag tayo po'y dumaan sa isang napaka-madilim na sitwasyon, personal sa buhay, kapatid, at nakita ni Habakkuk, kapatid, na itong panalangin na ito ang kailangan for God to come, amen, with a fresh manifestation of power, kapatid. Sapagkat sabi diyan, kapatid, kung hindi ang Diyos mag-i-intervene, hindi manghihimasok ang Panginoon without God's work, sa panahon ng kadiliman na yan, kapatid, amen, sabi diyan, in their lives, kapatid, hindi sila makaka-survive, hindi nila malalagpasan. Amen? Pero makita natin, kahit gaano katindi ang kadiliman, pagdaanan mo sa buhay, malalagpasan mo yan kapag if God intervene. Kapag si Lord ay inayahan mo to come, to move and work, Lord, we invite you, move and work in my life continually with the fresh manifestation of your power, we can survive. Ang ibig sabihin po nun, ibubuhos ng Panginoon yung grace and Spirit of God. Amen? Napakahalaga niyang yung bagay na yan, kapatid. Sa mga sitwasyon, amen? Isa sa mabigat na mga sitwasyon na madilim kapag ikaw ay nagkaroon ng matinding kasalanan. At makikita mo yan kung gaano siya kahalaga. Amen? Amen? Ang grasya ng Panginoon. We need God's grace sa panahon ng matinding kadiliman. Amen? Ay importante pong matutunan natin to. Amen? Somehow, why God gave this message? Amen? Kasi pwedeng ayahay tayo ngayon. But we never know about tomorrow. Amen? Hanggang ngayon, wala pang lunas yung natin. Maraming iba-ibang mga ipinapalabas ang bawat bansa. Hindi natin alam kung ano ang laro ng bawat bansa, alam niyo po yon. Hindi natin alam yon. Kung ano ang laro ng gawa ng kaaway, kapatid. But praise God. Sabi nga si Lord laging nauna na. Itong message na ito, hindi po ito ibinibigay ng Panginoon ng walang dahilan. Amen? At hindi ito babalik sa Kanya ng vain. Hindi ito masasayang. Kaya, keep it in your hearts, kapatid. Ito pong mensahe ng Panginoon. Sa panahon ng kadiliman, pray for God to come with a fresh manifestation of power, kapatid. Amen? We need God's intervention. Kailangan natin ang panghihimasok. Diba? Nung mga 2 linggo ng matinding pinagdaanan ko, yan talaga yan. We invite you, Lord, to move and work. Yung intervention ng Panginoon, napakahalaga. Sabi ko, nung unang linggo, parang wala lang, tahimik si Lord, pero gumagrabe na ako, parang mamamaalam na ako. Talagang, it is very important that God will move and work. The divine intervention ng Panginoon, He will pour out the grace and Spirit to move and work sa buhay ng bawat isa sa ating kapatid. Minsan pa po, palapakan natin si Lord dyan. Napakahalaga nitong sabi diyan, only then would there be true spiritual life among spirit. Amen? Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Doon daw lamang magkakaroon ng totoong spiritual na buhay sa espiritu. Amen? Sa darkest moment na mayroon tayo. Kapag si Lord ay nag-move and work, if God come, intervene, and move and work, pour out His grace and Spirit, doon ka lang magkakaroon ng totoo. Ayan, totoong spiritual na buhay. Makikita mo yun. Yan pala yung spiritual na buhay. If God intervene, if God move and work with the manifestation, a fresh manifestation of His power, kapatid. Amen? Prayer opens the way for God to do His work in you and through you. Kaya ganun po yung panalangin, napakahalaga. Yan ang nagbubukas ng daan para sa Diyos. Amen? Kaya bakit kailangan manalangin? Lalo na sa kadiliman, pinubuksan mo ang daan ng Diyos para siya po ay mag-work, kapatid, sa iyo at sa pamagitan mo. Para sa panahon ngayon ng ating bansa, ang prayer natin hindi lang para sa sarili. Makita natin ang daming nangangamatay ngayon, maraming nagdurusa ngayon, maraming nagdadalamhati ngayon. Kaya ang buhay na ito, bilang mananampalataya, napakalaking kapakinabangan sa panahon natin. Nawa magamit ng Diyos. Amen? Ang ating, God is a powerful God. Ano bang ginagawa ni Lord? Naghahanap siya ng clean vessels. Yun po tayo.
Pero hindi tayo ang gagawa at kikilos. Si Lord yon. Humahanap lang siya ng vessels. Tayo po yung vessels na yan. Amen? Tayo po yung gagamitin mga instrumento ng Panginoon para makita nila the fresh manifestation of power of God. Kaya napakahalaga po ang magministeryo ngayon. Amen? Kahapon, nandun ako sa dedication ng bahay, new house, new blessing. Biro mo yun, pandemic, ay nag-house blessing kami sa bagong tahanan ng Antaran family. Uuwi na ako, pasakay na ako, biglang dumating isa sa boss nila, si Chelo. Tama ba? Yun. I share many things sa kanya. Tiga San Marino lang pala. Amen? At biro mo yun, sumusweldo ng 1 million a month. Yung kausap ko kahapon na yun. Amen? At nakita ko yung kauhuan niya. Panay ang, yes, Pastor. Ayan, kasama ko si Brother Jelly. I agree, Pastor. Yes, Pastor. Kaya sabi ko, if you need counseling and prayer, tawagan mo ako. Kunin ko po yung number niyo, Pastor. Yan. Si Lord naghahanap ng vessels. God wanted to move and work sa maraming buhay ng tao. At ikaw yung gusto niyang gamitin bilang mananampalataya. Amen? Paggamit natin yung ating buhay sa Panginoon sa panahon ngayon. Gawin mong makabuluhan ang buhay mo sa kabila ng pandemya. God will work in you and through you. Sa buhay mo at sa pamagitan mo. Amen? Kaya wag nating ipaglandakan natin ngayon ang pagiging mananampalataya kasi siya ang pinakamahalaga ngayon. Pinakikita na ni Lord kung ano ang kailangan sa buhay natin ngayon. Sa panahon ng pandemya ngayon. Ang maliligtas, ang magtatagumpay, yung nagtitiwala at nananalangin lamang sa Panginoon. Sa buhay ni Habakuk, yung pong tinuturo ng Panginoon. Kaya, pag tinignan natin, sa panahon ng pandemya, the Lord wanted you to be shine. Nais ni Lord, mag-shine ka. Amen? Trust and prayer. Kaya kung meron kang kausap, kaibigan, wag kang manghinawa. Sis, kasamahan mo sa trabaho, kunyari teacher ka, pwede ba kita magpa-pray? So that God can move and work. Simpleng panalangin, hindi magkailangan mahaba. Panalangin mo siya, mapil niya yung care, mapil niya. Si Lord na magbo-work doon. Wala sa atin ang pagkilos. All we need to do is to be a vessels, instrument, so that God can work. Kaya yung mga pamilya, huwag ka manghinawa. Ako po, madalas akong pumunta kay nanay ngayon. Kay Pastora Medalla. Pagpunta ko rin, nagsishare ako sa kanya. Yan, Papas, Nay, pray kita. Napakahalaga ng prayer sa panahon ngayon, kapatid. Ganon din po sa aming kapitan, sa sino man. Yung aking binabible studyhan, pag wala kaming Bible study, napadaan ako sa kanila. Dahil nagbumotor ako, ilalagay ko sa restaurant niya yung aking helmet. Sabi ko, Sis Giselle, pag-pray kita. Opo, Pastor. Napakahalaga. Walang gagawa nun. Panahon ni Habakuk, only who trusts in God can pray. Ang prayer ngayon, kapatid, prayer is a powerful weapon so that God can move and work. Mahayag si Lord, kapatid. Gamitin natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Huwag natin sayangin. Amen? Inaangat tayo ng Panginoon sa panahon ng pandemya. Kasi walang makakatulong kundi si Lord lang. At makakarating yon. Tayo ang nananalangin for God to come, for God to move with a fresh manifestation of power. Meron mo yun, yung buhay mo ang gagamitin ng Panginoon. Minsan pa, palapakan natin si Lord kung pinapagamit natin ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Believe God will provide what you are praying for. Yan po yung, kaya bakit ka mananalangin? Maniwala ka na ipoprovide ng Panginoon. Yung iyong pananalangin, kung ito ang panalangin mo, Lord, we invite you to come, to move and work with a fresh manifestation of your power sa buhay nito, sa pamilyang ito. Makikita mo, kapatid, salamat sa Panginoon, salamat po sa iyo. Amen? Nakita natin sa bawat araw, itong linggo na nagdadaan sa atin, nagiging makabuluhan ang ating mga buhay, kapatid. Amen? Ano pa po? God can restore. Tingnan niyo po. Sa mga nagtitiwala sa Panginoon at nananalangin, yan may personal, sa pamilya, sa mga tao, sa ating bansa, kapatid, pray
Pray for God to come, to move and work with the press manifestation. Bakit? God can restore everything the devil stolen from you. Pag may pandemya, marami pong nawawala na nangyayari. Sabi ko nga, maayos na kaisipan, maayos na kalusugan, nawawalang kita na ngayon, pinansyal. So maraming nawawala sa panahon ng kadiliman. Amen? But praise God, kapatid, sa ating pagtitiwala at pananalangin sa Diyos to come, to move and work with the press manifestation of God can restore everything. Kaya niyang ibalik. Amen? Ang mga nawalang kalusugan, ang mga, amen? Sabi ko ano nakaraan we are not COVID-19 survivor. We are COVID-19 conqueror. Amen? As a believers. Amen? Tayo po ay nananagumpay. Sabi po yan ng Joel, kapatid. Kayo na lang po bumasa. Basahin niyo po yan. Napakaganda po ng text na yan, kapatid. Kayo na lang po ang bumasa niyan. Amen? So God can restore. Kayang ibalik ng Panginoon. Kayang baguhin. Kayang i-repair ng Panginoon ang mga nawasak sa buhay mo dahil sa kadiliman na nagdaan at naranasan mo sa buhay. Yan man ay pandemya, yan man ay personal. Kapatid, dahil sa pagkakamali, pagkakasalang nagawa mo, kapatid, amen? Nagkaroon ng matinding kadiliman, God is able to restore. Amen. Just trust and pray sa Panginoon, kapatid. Because God is a powerful God. Walang imposible sa atin, Panginoon. Amen? Somehow, sabi nga, like COVID, God can restore. Amen? Everything the COVID stolen. Amen? Ang COVID natin ngayon, maraming ninakaw. Maraming inalis sa buhay at pamilya. Amen? Amen? Ang bawat isa, si Lord po, kaya niyang ibalik yon. Tinuturuan tayo. Kaya ngayon, sa mga walang pananampalataya, nagbuburi sila. Si maraming kawalan ang kanilang pinagdaraanan. We as a believers, pwedeng nawalan tayo, but kayang ibalik ng Diyos. Just trust and pray sa Panginoon. Continue to pray. Palapakan natin si Lord, kapatid. For what does he pray, kapatid? Ito yung pinanalangin niya bilang nagtitiwala sa Panginoon sa panahon ng kadiliman. He prayed for God to come among His people with the fresh manifestation of power. Number 2, kapatid, ito po yung number 2 panalangin niya. Alam niyo po, parang simple kung titingnan itong pangalawang panalangin niya. Parang napakasimple. Pero without this, hindi tayo makakasurvive, hindi natin ma-overcome, kapatid. Sabi diyan, kapatid, he prayed, ito yung pangalawang request niya. He prayed, kapatid, hindi prayer yan. He prayed, kapatid. He prayed that in times of distress and trouble for the Lord's people, God would remember to be merciful. Alam niyo po, pag dumaan ka na sa matinding kadiliman, ay matindi po ang mga sitwasyon natin. Isa po sa pwedeng makalimutan mo at na huwag mong dapat kalimutan, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Bilang mananampalataya, alalahanin mo yun. Yun po yung nagpapatibay. Yun po yung nagbibigay ng katagumpayan. Yun po yung nagpupuno ng pag-asa sa panahon ng matinding hukom ng Panginoon. Sa panahon ni Habakuk, matinding kadiliman, kapatid. Remember to be merciful. God would remember to be merciful. Amen? Huwag mong kakalimutan na ang Diyos daw po, kapatid, ay siya po ay mahabagin, kapatid. Siya ay mapagmahal, kapatid. Let us not forget in times of darkness that our God is merciful. Amen? Minsan, hindi natin alam yun, ano? Ano ibig sabihin niyan pag inaktwal natin? Kunyari, kaya nung panahon na matindi yung, Lord, alam kong mahabagin ka, alam kong mahal mo ako. Sa panahon na ikaw ay nasa kadiliman, amen? Pwedeng ikaw ay ang kadiliman mo dahil sa pagkakamali mo, nakagawa ka. Pero tandaan mo, Lord, alam ko, sa kabila ng ako'y nakagawa ng matinding pagkakamali, kinahabagan mo ako, mahal mo ako, kakahabagan mo ako. Tatandaan po natin yan. Parang simple lang siya. Kasi madalas nang banggitin niyang merciful. Pero yan po ay importanteng bagay sa panahon ng kadiliman. Lord, alam kong mahal mo ako. Alam kong kahabagan mo ako sa sitwasyon ko ngayon. Kasi pag dumaan tayo doon, minsan kalunos-lunos yung ating sitwasyon. Pag dumaan sa kadiliman,
general man, literal man, o personal, it is because of, sabi nga, God allow it. Talagang hindi mo na alam kung anong gagawin. Huwag mong iwawala sa isip mo. Amen. Let us not forget in times of darkness that our God is merciful. Amen. Siya po, kapatid, ay sa panahon ng, sabi nga dyan, distress. Amen. Distress and troubles equals darkness. Amen. Yung matinding pain, matindi po kasi ang kaguluhan yan. Matindi ang agony, pagdurusa ng mga tao sa panahon ni Habakuk, kapatid. Amen. Matindi ang trouble, kapatid. Amen. Equals darkness, kapatid. Amen. Pero sabi diyan, bilang magpatuloy magtiwala at manalangin sa Panginoon at sa panalangin mo. Amen. Paalala mo yun. Alam kong mahal mo ako, Panginoon. Alam kong kakahabagan mo ako. Alam kong tutulungan mo ako, Panginoon. Napakahalaga po ng panalangin yan sa panahon ng kadiliman, kapatid. Mahalaga po ba ang mercy? Minsan, wag natin pagsasawaan yung salita na ito. Amen? Sabi po dito, kapatid, ayan, God will remember to be merciful. Wag natin pagsawaan yung word na merciful, kapatid, kasi yan pala yung panalangin na kailangan natin, mga request na kailangan natin sa panahon ng matinding kadiliman na hindi mo na alam ang gagawin. Parang lose hope ka na, parang wala ka ng pag-asa at matinding bigat, kapatid. Wag mong kalimutan na ang Diyos ay merciful, kapatid. Bakit? Gaano kahalaga ang mercy? Without mercy, His people would not. Yan sinabi ni Hana kanina. Ayan. Without mercy, His people would not be sustained. Amen? Hindi po tayo makatatayo. Amen? Kala ko nga, hindi na ako makakatayo. Pero yun po yung pumapasok sa, alam kong mahal mo ako. Amen? Yan nung nakita ko po yung binabasa ko sa Habakuk, ang bilis ko makarelate dyan. Alam kong makakatagal ako. Amen? Tayo po makakatagal sa panahon ng matinding kadiliman, matinding trouble, matinding trials, kapag nagtitiwala ka at patuloy kang manalangin ng kapangyarihan ng Panginoon. Lord, we invite you to move and work continually with a fresh manifestation of your power. Alam kong mahabagin ka, patuloy mo akong kahabagan. Alam kong mahal mo ako. Yan po mga panalangin sa panahon ng halos hindi ka na makabangon. Amen? But once again, without mercy, His people would not be sustained, kapatid. Without God's favor, pabor po ng Diyos yan. Amen? Amen? Yan po ay pabor ng Panginoon. Ang siyang po makakapag-sustain sa bawat isa sa atin. Ang care ng Panginoon. Alam ko, Lord, God will care. Kaya sa panahon ng matindi sitwasyon, kadiliman, God will care for us. Ipaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang kindness and goodness, kapatid, His faithfulness, His favor sa mga tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala at tumatawag sa Panginoon. Napaka-importante po niyan sa buhay natin. Ngayon, ano ba makikita natin? Amen? Marami po ito. As the foundation of the church. Di ba? Alam natin ang pundasyon. Ito po, pundasyon yan eh. Ito, pundasyon. Yan, pundasyon po yan. Napakahalaga ang pundasyon sa bahay. Bilang Kristiyano, mahalaga po ang pundasyon. And somehow, as the foundation of the church is being shaken, natinag, pag nauga yan, amen, napakahirap yan. Amen? Being shaken today dahil po sa darkness and trouble seems to be in every hands. Parang ang lahat ng kaguluhan, lahat ng matinding nasa kamay na ng tao, abot kamay na. Ang matinding kaguluhan, kapatid. Amen? Ang matinding stress, ang matinding hardship, difficulties, kapatid. We too need to plead with the Lord to manifest Himself. Amen? Sino ba si Lord, kapatid? Ano ba ang Diyos? Sabi diyan, kapatid? Yan si Lord. Amen? Amen? Patuloy mong hingin ang habag ng Panginoon. Amen? Kasi minsan hindi na natin alam kung paano manalangin. Dumating ba kayo sa punto na gano'n na hindi mo na alam kung anong sasabihin mo sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po ang Word of God, ang pag-aaral sa panahon ng darkness. Huwag mong kakalimutan yan.
God would remember to be merciful. Alam ko ang Diyos ay mahabagin. Sa bawat sitwasyon sa buhay, alam ko ang Lord, kahabagan niyo po kami patuloy. Kahabagan niyo po ako, kahabagan niyo po yung pamilya ko. Kahabagan mo po yung kapatid ko. Kahabagan niyo po yung aming business, Panginoon, ang aking trabaho. Amen? Yan po sa panahon ngayon. Kasi anytime, sa panahon ng pandemya natin ngayon, anytime pwedeng mawala sa trabaho. Pero ito po yung ating mga panalangin. Amen? Sa panahon ng distress and trouble, bilang mga mananampalataya, God would remember to be, wag mong kalimutan, na si Lord po ay mahabagin. Amen? Kasi kung wala yan, nawala sa isip natin yan, kapatid, hindi tayo, sabi doon kanina, without mercy, His people would not be sustained. Hindi tayo makakabangon, hindi tayo makakatagal, hindi tayo makakatayo, kapatid. Amen? So, pwedeng ang pundasyon ng bawat isa sa atin, as a church, bilang mananampalataya, ay nasishake, kapatid, dahil sa tindi ng mga troubles. But anong gagawin? We need to lead, kapatid. Patuloy tayong makiusap sa Panginoon. Patuloy tayong manalangin. Amen? Patuloy tayong tumawag sa Panginoon to manifest Himself. Lord, patuloy kang magpakahayag. Ikaw ay mahabagin. Patuloy mo iparanas ang kahabagan sa akin at sa aking pamilya. Amen? Importante po yan. And His power anew. Amen? Ano ibig sabihin? Not only His power, but His power anew. Amen? Ang kanyang muling kapangyarihan. Ibig sabihin, nararanasan na natin yan eh. Pero dumadaan pa rin tayo sa kadiliman, dumadaan pa rin tayo sa great troubles, hardship. The Lord, patuloy mo iparanas muli. Yan po ang anew, ang iyong kapangyarihan. Patuloy mo iparanas na muli ang iyong kapangyarihan sa aking buhay, sa aking pamilya. Amen? Yan po ang ating dalangin, pakiusap sa Panginoon to manifest Himself. Yan po ang ating Diyos. Mahabagin at makapangyarihan. May magagawa si Lord sa buhay. Amen? Whether seems to be no way, may magagawa po. Ang muli niyang kapangyarihan ay maranasan natin. Para saan po, kapatid, ang kapahayagan ng kanyang sarili? Ng kanyang mercy and power in order that life and revival might come to His. Yun. Kaya po, tayo po ay yung ating buhay at revival, kapatid, magkaroon ng revival, magkaroon po, maranasan natin patuloy itong prosperity, recovery. Amen? Tayo po ay patuloy na makarecover. Yan po ang dalangin ngayon eh. Alam niyo po, madalas ako may kausap eh. Pastor, kailan kaya tayo kailan kaya babalik yung ano? Amen? Gusto na makarecover eh. Amen? Kasi nga, kahit may pera, may iba, pero dahil sa hindi na makalayo, dito na lang tayo sa bahay, dyan na lang tayo sa malapit sa atin, hindi na tayo nakakalayo. Amen? Makikita natin, unti-unti, mararamdaman mo na yung parang hindi na masaya ang buhay kung wala ang Panginoon. Kung wala tayo sa Panginoon, kapatid. Kaya, ulitin ko po, sa panahon ng kadiliman, ang mga nagtitiwala at nananalangin na lang ang nag-i-enjoy sa buhay. Meron silang pinangahawakan. Ganun kasarap ang manampalataya at magtiwala sa Panginoon, kapatid. Amen? At panalangin natin sa panahon ng kadiliman na magmanifest, magpakilala, ihayag ng Diyos ang kanyang sarili, pamagitan ng kanyang kahabagan at kapangyarihan in order that life and revival might come to His people, kapatid. In order that life and revival might come, kapatid, ang buhay. Pag sinabing life, ano ba ibig sabihin nun? Maging patuloy na makabuluhan. Ito po, pag walang life yan, walang useless yan. But because of power, there is life. Kaya ngayon, enjoy ko kahit medyo malabo mata ko, nakakabasa pa rin ako. May salamin ako, pero kahit hindi ako magsalamin, dahil dito, sa buhay ng ilaw, because of the power, nai-enjoy ko po yun. We can enjoy this life. Kahit nasa panahon ng kadiliman tayo, it is because of God's mercy, it is because of God's power sa buhay mo, kapatid. Kaya inihiling natin yun. Baka kung ano-ano ang pinapanalangin natin. Amen? Yung bang panalangin na yan ay napapanalangin natin? Sa panahon ngayon, ano-ano ba mga prayer mo? 2 bagay lang ang itinuro. Let God come. Let God move and work with a manifestation, with a repressed manifestation of His power.
Do not forget that God is a merciful God. Alam kong mahabagin ka, Panginoon. Yun po yung kanyang panalangin, kapatid, upang iparanas ang kanyang habag at kapangyarihan, upang ang ating buhay ay patuloy na maging nag-working, nagpa-function ng maayos. Amen? Upang tayo po'y makarecover, ma-revive, kapatid. Ang revival ay dumating. Ang restoration, kapatid. Amen? Makarecover sa virus, makarecover tayo sa stress. Di ba? Kita na natin nung nakaraan, sa dami ng na-COVID sa Japan, mas marami ang stress, na manamatay sa stress. Hindi sila nakarecover. Amen? Di ba? Minsan di natin na-appreciate yun na ikaw ay nandun yung protection ni Lord sa iyo, kapatid. Amen? Na makapakita natin sa panahon na ito kung paano tayo nagtitiwala, nagre-rejoice, paano tayo nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. Yan pong pinakamahalagang mahayag din sa buhay natin. Kung si Lord nagpapahayag, kailangan magkaroon ng kapahayagan. Mahayag ang kanyang, kung sino siya, ang kanyang pagiging mahabagin at ang kanyang kapangyarihan. Magpapahayag din tayo bilang mga mananampalataya. Na tayo po'y punong-puno ng pagtitiwala, pananalangin, pagpupuri. We rejoice. Amen? Alam niyo po, mamaya makikita natin kung ano yung buhay ni Habakuk, kapatid. Sabi diyan, kapatid, God's mercy is bigger of your any mistake. Isa po sa naranasan sa panahon ni Habakuk, ang matinding kadiliman, paghatol ng Diyos. It is because ng mistakes. Dahil sa mga maling desisyon, maling buhay, kapatid, naging cause ng pandemic, nag-cause ng kadiliman, kapatid, amen? Pero ito po tatandaan natin. Why, kapatid, bakit hindi natin dapat kalimutan sa panahon ng kadiliman ang kahabagan ng Panginoon? Because God's mercy is bigger of your mistake. Amen? Minsan nilalaman kasi tayo nito eh. Dahil sa mga maling desisyon, dahil doon sa mga itong pandemya na ito, na nagdulot ng kadiliman, yun. Dito tayo napopokus, pero nakakalimutan natin that God's mercy is bigger. Ang habag at pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa nagdudulot sa atin ng kadiliman sa buhay, kapatid. Amen? Minsan pa po, palapakan natin si Lord dyan, kapatid. Amen? Tatandaan natin to, kapatid. God is greater, stronger, and more powerful than anything you are facing. Sa buhay na ito, tatandaan niyo po yan. Ngayong umaga, marami pa tayong pwedeng pagdaanan. Ano-ano pa kaya pwede nating kaharapin. Pero sabi diyan, kapatid, God is greater, stronger, and more powerful than anything you are facing. Kaya marami pa tayong pwedeng kaharapin, pero alam natin na ang Diyos natin is greater and stronger and powerful sa lahat ng pwede nating kaharapin. Kaya kahit anong kadiliman pang pwede nating pagdaanan. Dito sa mundong ito, talagang puno ito ng kadiliman. Marami tayong pwedeng maranasan, kapatid. Yan man individual, it is because of mistake. Yan. It is because of mismo sa lahat. Dahil sa buhay ng tao ngayon, sa panahon ngayon. Amen? Kaya napakahalaga ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan po yung ating part na patuloy nating ihayag. Yung tamang buhay. We share the gospel of God, kapatid. Amen? Kasi matindi ang magalit ang ating Diyos. Kapag matindi magmahal ang Diyos, matindi rin naman kapag talagang nagalit si Lord. Amen? So, para po sa ating mga pagtatapos, basahin po natin itong mga text na, itong mga words na ito. Sa panahon ng kadiliman, Habakuk trusting God in troubled times. So, be reminded, kapatid, na minsan kasi hindi na natin alam ang gagawin. Sa panahon ng kadiliman, ng great trouble, hardship, trusting God. Amen? Yan po. Amen? Are you still trusting sa Panginoon? Amen? Meron ba ritong nagda-doubt? Huwag kang magda-doubt. Amen? Napatunayan na ang Diyos noon pa man. Pagtibayin mo ang pagtitiwala sa Panginoon. Lalo ngayon sa panahon ng trouble, kapatid. At hindi lang yan. Habakuk, conversation with God in confusion and crisis. Marami ngayon na-confuse. Kahit mga Kristiyano, pwede tayo ma-confuse. Pero sa panahon ng confusion and crisis, kapatid, Habakuk conversation with God. Yeah. Delikado to eh. May magre-resolve din ito ng stress eh. Ng worry and fear.
Pag na-confuse ka na, ang hirap ma-confuse. Sasakit ang ulo mo eh. Magkakaproblema ka. May side effect yung confusion sa buhay. Amen? Are you confused? Yun. Sa panahon ng mga yan, Habakkuk conversation with God in confusion and crisis. Amen? Yan ang gagawin natin. Importante po ito na tinuturuan tayo. In times of trouble, trials, darkness, difficulties, hardship, trust God, conversation. It means, kapatid, makipag-usap sa Panginoon. Amen? Patuloy kang manalangin sa Panginoon. Sa panahon ng madilim, masalimuot na sitwasyon na meron tayo. Amen? Amen? Sabi nga, alam mo, naalala ko yung sinabi. Sabi ng leader ng mess ng Cavite, nalaman na ako, sabi, Pastor, sorry talaga, hindi ko alam. Diba? Sabi ko nga amen? Pwedeng hindi na malaman. Ang importante, malaman ng Diyos. Doon natin pinapaalam sa Panginoon. Doon tayo lumalapit, hindi sa tao. Amen? Kasi minsan, naku, paano ba? Lalapitan ko sa inyo. Kasi, lalo na pag nasa isip mo, magpa-hospital. Buti na lang, talagang sa tindi noon, parang wala na rin akong tatakbuhan, kundi si Lord at hospital. Dalawa na lang pipilian ko Kasi parang grabe na. Iniisip ko na yung pamilya. Baka may pag-asa pag papunta sa hospital. Kasi maraming nagpapa-hospital Biglang nung araw na yan, nakita ko si Claire de la Puente, napunta na hospital, di makapasok, una na inabot. Nako, si Lord ang bilis. Nauna na kagad si Lord, magkakaproblema ka lang. Kaya keep on conversation with God. Patuloy sa pakikipag-usap sa Panginoon, panalangin sa panahon ng crisis, tiwala sa Panginoon. Yan ang tinuturo ngayong umaga sa buhay mo. Sa ano pa mang crisis, God is bigger, kapatid. Amen? Sa lahat ng mga mistakes natin, sa lahat ng kakaharapin natin, God is more stronger, kapatid. Walang ibang maasahan sa kadiliman. Si Lord lang, kapatid. Amen? Palapakan natin si Lord dyan, kapatid. Hallelujah! Habakkuk embrace. Amen? Bilang mananampalataya si Habakkuk, may niyakap. Pero alam niyo ba na alam niyo kung anong meaning ng pangalan ni Habakkuk? Embracer. Ang meaning ng pangalan ni Habakkuk is embracer. Kaya po makikita natin, Habakkuk embrace. Amen? Sino pong in-embrace niya, kapatid? Sa panahon ng kadiliman, si Lord. Amen? Ano pa? Pananampalataya. Ano ba ini-embrace mo ngayon? Sino ang ini-embrace mo ngayon? Sa panahon ng pandemya. Amen? Hindi man Habakkuk ang pangalan natin, but let's embrace our God. Let's embrace faith, kapatid. Yakapin natin ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Mahalin natin niya, pahalagaan. Life. Eternal life. Amen? Ang importante ngayon, ano man ang mangyari, paintulot man ng Panginoon na talagang kunin na. Amen? Pero alam natin kung saan tayo. Manindigan tayo bilang nananampalataya. Sino man nananampalataya sa Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan. Amen? Niyakap niya ang buhay na, pag sinabing life, ulitin ko ulit, useful. Working, kapakipakinabang. Hindi niya hinayaan ang buhay niya walang pakinabang sa panahon ng kadiliman. Pag sinabing life, kapakipakinabang. Pag isang bagay na patay, ang electric fan, ang aircon, anuhin natin yung aircon na yan kung walang pakinabang, walang buhay. So that is how important Habakkuk embrace life, faith in God. Ito po yung mga importanteng bagay, kapatid. Ito po yung guide ni Lord sa atin sa araw na ito. Na kung ano pa man ang pwede nating madaanan, maranasang kadiliman, anong dapat mong yakapin. Baka mali ang ating mayakap, kapatid. Amen? Amen? Kasi ngayon, katulad nito, God. Sabi ko nga doon sa kahapon, ito ang Diyos, ito ang pera. Pero ngayon, pantay na sa panahon ngayon. Ang pera at ang Diyos. Huwag natin gagawin yan, kapatid. Dahil ang pera, galing lang yan sa Diyos. Amen? Walang Diyos, walang pera. Pero, pwedeng walang pera, pero may Diyos. Nakukuha niyo po yon? Kaya kung meron tayong yayakapin, si Lord na pinagmumula ng lahat ng pagpapala. At itong pananampalataya, nakakonekta ito sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, at nakakonekta ito sa pagpapala sa pabor ng Diyos. Without this, no favor, no blessing. Wala ka nito, kaya itong yakapin mo sa kabila ng kadiliman. Dahil ang pagpapala ay dadaloy at dadaloy sa iyo. At ito po,
hindi masayang ang ating buhay. Kaya yun po yung pinakamaganda. Yun na nakita ko, na sa kabila ng pandemya, mas lalo tayong naging kapakipakinabang. We are vessels. God is a powerful God. Pero wala siya magagawa kung walang vessels. May gagamitin siya. Tayo po yan. Ikaw yan. Tayo ang vessels na gagamitin. Instrumento. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Kaya sabi diyan, kapatid, in times of darkness, kapatid, embrace natin yan. Amen? Hindi man Habakuk ang pangalan natin, embracer, but ito po tinuturo sa atin ng Diyos ngayong umaga bilang mga mananampalataya. Embrace God, faith, and life, kapatid, in times of darkness. O kahit walang darkness, maging lifestyle na natin yan. Sa buhay ko, ang niyayakap ko ang Diyos, ang pananampalataya, at buhay na makabuluhan. Yan. Ano pa, kapatid? Ito po sabi niya, pag binasa niyo po yung chapter 3, verse 18 to 19, sabi diyan, I will rejoice in the Lord. Sa kabila ng hardship, I will rejoice in the Lord. Despite of hardship, enjoy natin tong Church of God Paliparan fellowship natin, kapatid. Let's enjoy this gathering. Yan man ay online. Minsan wala tayong magawa kasi utos ng gobyerno sa online. Let's enjoy. Kaya salamat sa mga dumadalo sa online. Sa mga kananayan, sa mga katatayan, sa YA, sa youth, kumpletos po tayo. Men, na-establish po natin, pati ang kids. Salamat sa mga teacher natin. Kahapon, nag-kids sila. Men, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng hardship, sa kabila ng darkness, kapatid, let's rejoice in the Lord. Amen? Amen. Nagkaroon lang ng pandemya, nagkaroon lang ng kadiliman, nagkaroon lang ng matinding kahirapan, kaguluhan, pero I will rejoice in the Lord. Always, sabi ni Pablo. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid, sa kanyang mga salita. Sabi diyan, Habakuk testified that he served God not for what he gave. Sabi, tinatanong kanina bakit pa tayo naglilingkod sa Diyos? Hindi dahil sa kung anong binibigay niya. But we serve God, ito pong pinakamagandang reason, because He was God. He's my God. Kaya kahit walang anuman ang sitwasyon, anuman kondisyon, hindi pwedeng mabago. Diyos ko yan Ang Diyos ay sinasamba. Ang Diyos ay pinaglilingkuran, kapatid. And let's rejoice in the Lord. Amen? Kahit hindi dahil sa mga pagpapala at himala. May pagpapala man o himala, kapatid. Like Habakuk, he testify, kapatid. Habakuk testify, kapatid, that he served God. Naglilingkod sa Diyos. Hindi dahil sa pera, hindi sa pagpapala, hindi sa himala, kapatid. Not for what he gave, but because he was God, kapatid. Very important yan. Amen? Kasi ang job, bakit kaya ganyan? Kasi may job to Sabihin nila, wala ka naman blessing, magpupuri ka pa. Di ba? Kaya pag yun ang reason mo, walang blessing, hindi ka na nga mag-worship. Wala kang trabaho. Kaya ka bakit ka nag-worship? Dahil may trabaho ka. Kung wala kang trabaho, anong reason? Kaya walang ibang reason. Huwag natin papalitan to. Itong pinakamagandang reason why we serve God. Bilang mananampalataya, I serve God because He is my God. He is God. Kaya may hindi mababago yung ating rejoice in the Lord. Maraming nabago Maraming hindi nagre-rejoice. Kasi may maling pagkaunawa doon bakit siya naglilingkod sa Panginoon. Diba? Si Lord talagang tinitesting. Nagtitest talaga si Lord May mga pagsubok talaga. Nakita natin si Abraham. Si Abraham, pinangakuan, magkakaroon ka ng anak kasi dami ng matanda na 100. Binigyan ng isang anak. Yan ang pagmumulan ng napakaraming lahi mo. Tapos sabi ni Lord, ihandog mo yan sa akin. Hindi siya na-confuse, hindi siya nag-doubt, hindi siya nag-isip ng kung ano-ano. He gave. Yan. Ayun sabihin, mas mahal niya si Lord kaysa dun sa anak na ipinangako. Nakita natin, yung pong kwento kay Abraham. Kaya papatayin niya na. Napatunayan niya sabi niya, oops! Hindi papahintulot ng Diyos ang kasamaan na gano'n. Talagang matinding testing lang sa kanya. Pero talagang He is the Father of faith. Amen? Kasi nga, meron siya magandang dahil, ikaw ang Diyos, ikaw ang susundin ko, hindi ako. Kaya kahit binigay ni si Isaac na pagmumulan, hiningi ng Diyos na ihandog, hindi siya nagdalawang isip. Ganon din yan sa buhay natin. Pag si Lord ay talagang Diyos mo, amen, kapatid, walang makakahadlang sa iyo. Itong magagawa natin to lahat
very important for you and I. Let's rejoice in the Lord. Nawa nagre-rejoice ka sa Panginoon. May pagpapala o wala. Nagsiserve ka sa Panginoon. Ang reason, because He is your God. Wala nang, hindi na yan mababali. Kaya ang diablo, isa yun sa ginagamit niya. Kaya ka lang naglilingkod kasi buo kayo. Paano pag nabawasan kayo? Kaya lang kayo naglilingkod kasi pinagpapala kayo. Nawa, ito po makita ni Lord sa atin. Sa buong linggo na ito, wag natin kalimutan. Ito ay pinili ni Habakkuk, in the midst of darkness, I will rejoice in the Lord. Not because of what He gave, but because He is my God. Hindi nagbabago, madilim man o maayos man. Siya ang Diyos natin, kapatid. Diyos na, kahit nasa dilim tayo, nasa liwanag tayo, He is our God. Kaya sa panahon ng kadiliman, siya pa rin tatawagin natin. Amen. Sa panahon ng pandemya, siyang inaasa, siyang niyayakap natin, siyang ang pananampalataya niyayakap natin. Yung buhay na makabuluhan sa Panginoon, yun ang niyayakap natin. Because He is our God. In spite of, or despite of ng darkness sa buhay. Palapakan natin si Lord, kapatid. Sabi niya, kapatid, even in the midst of judgment on Judah, Habakkuk choose to rejoice in the Lord. Let's choose. Talagang decision siya. Ito pong pagpunta natin dito to enjoy. It is my choice. It is my decision sa buhay. Amen? Choose po, ano po natin yan? Choice po natin yan, kapatid. Habakkuk choose to rejoice in the Lord. Sabi diyan, God will be His salvation. Walang ibang makapagliligtas sa akin. And unfailing source of strength. Alam niya eh. He is my God. Siya lang makapagliligtas sa akin. Siya lang yung hindi magbabago yung provision ng strength sa akin. Kaya lagi tayong malakas kahit anong pandemya. Malalagpasan talaga natin yan. In all things, we are more than conqueror. Yan ang mga nagtitiwala at tumatawag sa Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin, kapatid, men, ang ating Diyos. He knew beyond a doubt that a righteous remnant, mga natitirang mananampalataya, yun talagang nananatiling mananampalataya, namumuhay doon sa life kanina, righteous, would survive invasion. Amen? Makakapag-survive, kapatid, doon sa mga pag-atake, pagsalakay ng kaaway, ng pandemya. He proclaimed with confidence the ultimate victory of all who live by faith in God. Talagang yan lang ang matitira sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng pandemya, yung nagtitiwala sa Panginoon. Mauubos ang mga hindi namumuhay, hindi nagtitiwala o hindi nanampalataya sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya at pagtitiwala at pagtawag, kapatid. Sabi nga doon kanina, long life. Kapag ikaw ay patuloy na nagtitiwala at tumatawag, it will produce long life. Kahit daraan ka sa pandemya, kahit dumaan ka sa kadiliman. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Basahin niyo po yung mga verse na yan para makita niyo. Amen? In our darkness moment, God is there. Just pray with thanksgiving, praise, and ito po, important, hindi lang tayo nagpipray. Nagpapasalamat, punuin natin pagpupuri, kapatid, at pagsamba sa Panginoon. Yan po yung buhay natin bilang mananampalataya sa panahon ng kadiliman. Panalangin, salamat pa rin, Panginoon. We give you praise, O God. Purihin, sambahin ka, Panginoon. Napakahalaga niyan, kapatid, sa panahon ng kadiliman. Yan po tinuturo sa atin sa buhay niya, kapatid. Amen? Pray first, act second. Amen? So ito, importante. Sabi nga, seek God first. So, panalangin mo sa lahat, sa bawat araw. Panalangin muna. Unahin natin si Lord. Panalangin muna bago gumawa. Act second. According to Isaiah 8:20. Hindi pwedeng gawa muna, tapos pray. No. Pray muna, bago gawa. Bago trabaho. Bago hanap buhay. Pray muna. Worship muna. Pasalamat muna sa Panginoon. Sambahin mo muna si Lord. Hindi pwedeng inuna gawa, tapos yun. Kaya pag nag-pray, tulog. Diba? Maraming ganun. Alam mo ba, nag-pray ako. Nagulat ako, nagising. Sobrang pagod ko. See? Kaya bakit ganyan eh? Gusto ni Lord. Sabi nga dun, fresh manifestation of power. Dapat fresh din tayo. Amen? Kaya yung kalakasan mo, kapatid, pray bago ka gumawa sa Panginoon. Amen? Basahin niyo po yan. Napakahalaga niyang Isaiah 8:20 na yan, kapatid. Amen? Be a prayerful warrior. Ito po ay very important. Si Habakkuk, bilang mananampalataya, sa panahon ng kadiliman, siya po ay prayer warrior.
You and I, kapatid. Amen? Gamitin natin yung dalawang prayer niya. He prayed that God will come with the fresh manifestation of His power. That God would be remembered as a merciful God. Lord, patuloy mo iparanas ang habag mo. Patuloy mo iparanas ang kapangyarihan mo. We invite you, Lord, to move and work sa lugar namin, sa buhay ng taong. Kaya napaka-importante po ang panalangin sa mga taong nakakasalamuhan niya. Nawa, itong linggo na ito, hindi ko alam kung gaano kadaming taong nakakasalamuhan. Kung kaya niyo maipag-pray lahat, kapatid, pag-pray mo. Pero kung isa-isa, dalawa, sis, ikaw na isipin mo na, Lord, gusto mong i-bless ang taong ito. Kailangan mo ng vessels. Kailangan mo ng instrumento. Gamitin mo ako. Pwede ko ba kitang ipag-pray? Gamitin natin yung kapatid. So that God can move and work, amen, with a fresh manifestation of power, maramdaman niya yung habag ng Panginoon. Through you. Through us, kapatid. Nakita ko po yung biyaya niyan sa buhay ko, personal. Kaya talagang nagiging gawi ko na. Mahanap ako ng tiyempo. Pwede ba kita mag-pray? Ay, sige po, pastor. May timing din. Hanap ka ng tiyempo. Huwag ka lang pasok ng mananalangin. Talagang, pero alam mo na si Lord gustong kumilos. Gusto niya iparanas yung kapangyarihan. Gusto niyang iparanas ang kanyang habag. Naghahanap lang siya ng magagamit ng vessels. Tayo po yung bilang mananampalataya. Amen? So gawin nating makabuluhan ang buhay natin. Amen? Sabi dyan, kapatid. Ayan, ito, lesson goal, kapatid. Dito tayo magtatapos. Ito po ang goal ng message na ito. Amen? To encourage, hindi ko na lalagyan ng paliparan believers To encourage paliparan believers that God's people should always trust, always pray, always praise Him, even in the worst of. Yan po nawa maging buhay ng bawat isa sa atin, COJ Paliparan. Amen? Na tayo po yung ma-encourage, kapatid. Amen? Bilang mga mananampalataya, kapatid, lagi po tayo magtiwala. Manalangin at magpuri sa Panginoon, even in the worst, kahit napakatindi ng mga circumstances natin sa buhay. Amen? So once again, salamat po sa Panginoon. Yan po yung message ni Lord. Ito po yung prayer niya. Amen? Pwede niyo nang picturean yan. Picturean niyo muna kung mag-picture kayo. Para makita natin sa buong linggo na ito, si Habakuk, siya'y nagtiwala sa Panginoon sa panahon ng kadiliman at gumawa siya ng 2 petition request sa Panginoon, ng 2 panalangin. At ito yon. He prayed for God to come among His people with a fresh manifestation of power. Amen. Ipanalangin natin, Lord, kumilos ka. We invite you to move and work. Iparanas mo ang fresh manifestation of power. Panginoon, salamat po na matindi ang aming stress and trouble. Panginoon, but Lord, hindi namin kakalimutan na Ikaw ay mahabagin. Iparanas mo ang kahabagan mo sa araw na ito, sa buhay na ito, sa pamilya ko, sa buhay ko personally, sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat, kapatid, ay tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Palapakan mo si Lord, Panginoon. Kapatid, palapakan mo ang Panginoong Jesus na nagmamahal sa iyo ng totoo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, kaya ka magtatagumpay, kapatid. Apart from Him, we can do nothing. At salamat sa buhay ni Habakuk, kapatid, na ginamit ng Diyos sa buhay natin ngayong umaga, sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng matinding persecution, troubles, trials, hardship, difficulties. Amen? Sino po ang matira dyan? Ang mga nagtitiwala at ang nananalangin sa Panginoon. At ito po yung magamit natin yung halimbawa ng panalangin. Father God in heaven, we give you praise. Kami po ay patuloy na nagsusumamo sa inyo. Salamat po for educating us, Lord. Salamat at patuloy mo kaming tinuturuan sa buhay, sa pamamagitan ng buhay ni Habakuk. Salamat po sa oras na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sige, pwede po tayong kumanta na isang kanta lang. Tuntahin nga natin yung kanta na yan na mapil natin na madalas natin kantahin yan Yan ang ginagawa ng Diyos. I-hide us under His wings. Amen? Sa panahon na ito, kapatid, protektado ka ng pakpak ng Panginoon. Protektado ka ng Panginoon. Dahil ikay nagtitiwala sa Panginoon. Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Kino-cover tayo. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Amen? Ang protektado ng Panginoon ang mga nagtitiwala at ang mga tumatawag sa Kanya. Amen? Ang mga pamilya na pinoproteksyonan ng Panginoon. Ang mga pamilya na
nagtitiwala, nanalangin sa Panginoon. Amen? When the ocean rise, kapatid, kahit gaano pa katindi ang bagyo at unos, kadiliman, kaguluhan, kapatid. Amen? Yes, kapatid. Trust and pray to God. Yan pong kailangan natin. Our God is a King. He's the King of Kings and the Lord of Lords, kapatid. Higit siya. Mas malaki siya sa lahat ng mararanasan natin. Sa lahat ng kakaharapin. Wala na, kapatid. Wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Amen? And I will, kaya magiging kalmado tayo sa kabila ng panahon. Sige. Yes, kapatid. Amen? Tanggapin niyo po ang kapahingahan ng inyong buhay, ng inyong pamilya, ng inyong mga kaluluwa sa pagtitiwala at pananalangin sa Panginoon. Sa Panginoon lang yan matatanggap, kapatid. Wala nang iba. Amen? Know His power. Napakahalaga ng kapangyarihan ni Lord. Let the power of God move and work in your life. A fresh manifestation of power. Move and work sa inyong mga buhay. Yan pong aking dalangin sa bawat isa. Sa inyong kapatid, sa inyong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Kahit sumindi pa ang bagyo at unos, kapatid. Just trust. Just pray. God loves you so much. Yes, hallelujah. Father, you are King. Yes. Over. Yes, Lord. Naglilingkod kami sa iyo, O Diyos, hindi dahil sa biyaya, sa kung ano binibigay mo. Naglilingkod kami sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ay aming Diyos sa buhay. Yes, we give you praise, O God. Minsan pa, amen, for the last time. Oceans rise and thunders roll. Hallelujah. Give praise, give thanks. Sambahin mo, kapatid. Papurihan mo, pasalamatan ng Diyos mo sa araw na ito. Yes. Hallelujah. Father, you are my King. You are my Lord, my Master, my Savior. Yes, Lord. I am yours, O God. Hallelujah. I commit my whole life to you. Say it once again, and I will be still. Sabi mo yan, Lord, nanatili, magiging kalmado ako. Amen? Yes. For the last time, say it from your heart. Lord, I will be still. And alam ko, nandyan ka, aking Diyos. Father God in heaven, we give you praise. Thank you once again for your mercy. Thank you, Lord, for your power. This is what we need, Lord, sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng kaguluhan, Panginoon. Pagtitiwala at pagtawag sa iyo. At ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu ay patuloy mong ibuhos, ang iyong habag at grasya. Tulungan mo kami palagi na huwag kalimutan na kailangan namin sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng hardship, difficulties, troubles, kailangan namin ang iyong kapangyarihan, ang pagkilos mo, Diyos. Kailangan namin huwag kalimutan na mahal mo kami, kakahabagan mo kami, Panginoon. Ililigtas mo kami, maliligtas kami, Panginoon. Magtatagumpay kami sa buhay nito. Kaya, O Diyos, salamat po. Patuloy po naming pinagkatiwala ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Patuloy po kami humihingi ng habag at grasya mo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mistakes, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan. You are bigger than that, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag at pag-ibig at grasya sa amin. Sinusuko namin, pinagkatiwala ang aming buhay ng buong buo, maging ang aming pamilya at ang lahat sa amin. Purihin ka. Salamat po sa encouragement, sa pagtuturo mo sa amin sa araw na ito, sa buhay ni Habakuk. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Sige po, kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Minsan pa, taas po natin ang ating mga kamay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa kadakilaan mo. Patuloy naming dalangin. Patuloy mo iparanas sa amin ang iyong habag at grasya at ang iyong kapangyarihan. O Diyos, sa buong linggo na ito, proteksyonan na po pagpalain ang bawat isa. Ilayo niyo, Panginoon, proteksyonan niyo laban sa lahat ng virus. Proteksyonan niyo laban sa diablo, sa kapahamakan, sa kaguluhan, at sa kapahamakan ang bawat isa. Ibuhos mo ang pagpapala, kaluwalhatian at Espiritu mo sa bawat isa. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you.